dyan. Tawag ng mga tropa sa akin, Summer. Tara, halina't makinig sa mga kwentong maraming aral na kapupulutan. Let's go! Good morning, guys. Maaga kong nag-alarm. Mag-spear fishing kasi tayo ngayon. It's already 3:38. So magre-ready pa ako ngayon. So let's go. Kinagawian ko na talagang i-double check ang aking mga gamit before ko siya ilagay sa soft. Pinaka-importante doon sa lahat yung spear gun ko. Spear gun kasi napaka-crucial niyan. Alam niyo kung bakit. Ewan ko na lang talaga kung may gana ka pa bang mag-spear dive kung yung pana nyo palyado na, di ba? Pagdating sa spot, meron palang magandang tanawin na nag-aantay sa akin. Diba? Sobrang ganda. First dive early in the morning. Hindi mo talaga kailangan pumunta sa malalim para lang maka-adjust yung katawan. Dahan-dahan kong ginagapang yung ledge para mas madaling palapasin yung malalapit na spot. Proven and tested.
the more they don't notice you, mas madali silang palapitin dahil video sila. Ang kailangan mo lang gawin ay humanap ka ng magandang pwesto para hindi ka makita ng isda. Itong pwesto ko nasa around 12 to 15 meters. Hindi ganong malalim pero sapat na para acclimate yung katawan mo. First fish of this day, isang shark mackerel. Sobrang sarap nito sa ihaw. One of my favorite talagang isdang ito. Importante talaga yung preconditioning para at least yung katawan mo is fully prepared na talaga sa ilalim ng dagat. Sino ba naman ang gustong mapamak sa ilalim, di ba? So, safety first. Yung tips na binibigay ko sa inyo, I've been doing this almost every spearfishing tip. Proven and tested yan. Second dive, bumabante ako patong kabilang spot. Yung terrain dito, slope at mabuhangin lang. So expected talaga yung bubungat sa yung mga pelagic fishes. This is a 15 meters depth. Hindi tayo nakawalling, so expected na pahabaan ng pasensya to. So ang ginagawa ko dito is less movement, ginagalaw ko lang yung ulo ko at saka no fish call. The more you move, the more sila nakaka-notice sa'yo, so pabaan talaga to ng pasensya. Yun, may nakita na akong isang pelagic fish. Madalian akong nag-ascend para makaabot. At yun, hindi ko man nagkatumaan. Kahit na-miss na. So yun nga, hindi ko man lang natamaan. Ooh.
So in the second clip of the video, yung surface recovery ko around 5 minutes na talaga. Kailangan kong mataas-taas na pahinga sa ibabaw para at least yung pag-dive ko pabalik sa ibaba, yung pag-retrieve ko, safety talaga. So the first thing you should do is call your buddy first, because he would secure the line and tighten it very well as well. Wala talagang malakas na tao sa ganitong sitwasyon. This is a 4 to 5 kilo fish, a red snapper, na yung linya niya is nagkabuhol-buhol sa ilalim. So anong aral ang mapupulot natin sa videong ito? 3 things to consider. First, dive body. Second, surface recovery. At third, reconditioning bago sumisid sa malalim. Big shoutout nga pala sa dalawang malakasan kong dive buddies na si Leo at Steve Cody. Hi guys! Lapu-Lapu Spearfishing at Noco Spiro. Salamat nga pala sa pagsubaybay sa episode na ito. At sana, meron kayong matutunan na ibahagi kong pwedeng i-apply sa iyong spearfishing activity. Cheers and cheers!